Maraming pwedeng mangyari sa last 4 games ng Lakers. Pwedeng maging second seed o pwede rin namang maging 8th seed. Nakadepende yan kung ilan ng kanilang may papanalo. So last week na nga ng NBA regular season, ang pinakamahalagang week, especially sa mga Western teams. Sa standings, makikita nga natin sa West, ang Thunder pa lang ang wala nang pinoproblema at medyo komportable na rin ang Rockets. Ang Lakers naman mas mataas ang kanilang tsansa sa mga ibang Western teams. Ito ang mga posibleng mangyari nitong week. Tignan nyo naman ang pinagkaiba ng East sa West. Sa East, yung mga top 6 safe na at hindi na ganon kakomplikado. Di kagaya sa West, ang OKC lang ang sigurado na sa kanilang pwesto. From 2nd seed hanggang 8th seed, pwede pang magpalitan ng pwesto. Ang Rockets hanggang 3rd seed na lang naman ang pwede nilang ibagsak kung matatalo sila sa kanilang mga natitirang games. Ang Lakers na lang ang pwedeng makaagaw ng kanilang spot. Pero ang worst scenario na pwedeng mangyari dito sa Lakers ay ang maging 8th seed. Ganon din sa halos lahat ng mga koponan sa Western Conference na nasa top 6. Pwede pa maging 8th seed at pwede ring maging 3rd seed. Talagang sobrang crucial ng mga games na natitira. Marami ang pwedeng magbago sa loob ng isang linggo dito sa West. Sa Lakers, kailangan lang naman nilang maiwasan na matalo ng 3 games o manalo lang sila ng 2, siguradong pasok na sila sa playoffs at posibleng nasa top 4 sila. So mahalaga talaga sa last 4 games ng Lakers, maka at least 2 out of 4 sila. Bukas nga makakalaban ulit nila ang OKC. Tapos kinabukasan nun Dallas Mavericks naman, second game of the back-to-back. Tapos Rockets at Blazers. Kung sakali ngang makadalawang Lakers dito, magtatapos sila ng may 50 wins. Pero kung ma-perfect naman nila, pwede pa silang maging second seed. Mas better yun kung sakali. Pero okay na rin naman ang 3rd spot para sa kanila kung hindi na nila mahabol ang Rockets. Pwedeng may makatabla sila ng record. Maraming teams sa West ang posibleng magtapos rin ng may 50 wins. Sa Lakers, wala namang problema kahit may makatabla sila kasi hawak naman nilang tiebreaker sa mga ito. I-explain natin kung bakit. Sa Nuggets at Timberwolves, ang Lakers ang may hawak ng tiebreaker dito dahil sila ang leading sa kanilang division. Tapos sa head-to-head, leading naman ng Lakers sa Warriors, Clippers at Grizzlies kasi 3-1 ang record nila sa mga ito. So kung magkaroon ng multiple ties sa last day ng season, ang Lakers ang aangat. Kaya malaki ang tsansa nila kumpara sa mga ibang Western teams. So yan lang naman ang ating update ngayon. For more NBA content, i-like nyo na ang ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.